help me welcome Kuya Nathan. Salamat, Joey. Sige. This message is importante ni sa ato ang walk diya kay Lord. Ang atong message this afternoon is about the importance of praying in secret. Okay? Which is magtalk ko karon kung about prayer. Okay? Now, hopefully nga kita magyud tanan dito nag-pray no. And I pray or akong ginakuha na ginapray kay Lord na when the time na madunggan nato ni mas ma-inlove pa gyud ta sa pag-ampo gyud. Okay? Nga mas ma-inlove pa gyud ta nga mag-ampo kay Lord. Okay. Kung makadungog mo prayer in secret unsa may mosulod sa inyong mga hunahuna. Most of the time we think about devotion. Tama ba devotion? Kung may prayer in secret, ang ato yung mosulod sa itong mind, atong devotion. Ang ato ang prayer time with the Lord. Ang ato ang atong time nga mag-seek kay Lord. And you are right because today we will talk about devotion also or personal intimacy or close relationship with the Lord. Ingon day diya mga igsoon nga when the time nga mag-ampo ta sa sekreto, mas in love dita kay Lord. Okay? I know nga kita ganahan ta mag-prayer sa mga prayer meeting, mga gathering, but lahi po ditong mag-ampo ka sa tago. Okay? O sa imong personal na prayer. Okay. And mo na tong topic this afternoon na about devotion and intimacy. Nganong kini man natong topic? Ingani ni siya mga igsoon. Our desires as kuya ninyo ug mga ate, amo yung gina-desire is katang-tanan diri mag-mature sa tong relationship kay Lord. Nga magmulahutay ta ba, di ba? Isa naka-try diri o naka-feel diri or karon nag-aagi ani nga naka-agi dig kakapoy nga kapuya na mo padayon mag-serve kay Lord. Kapoy naman kayo mo-appeal og Bible study, kapoy naman mo-appeal og discipleship, kapoy naman mo-appeal og mga fellowship. Kaysa naka-experience na ako, admit ko na, guilty ko na. Okay, ito. Gamay lang guys, salamat nung, glory to God, kaya gamay lang kayo nakapila na. Okay, ako isa ko nakapila na. And this message din, i-come up lang po din siya, no, before nag-talk ni Kuya Buddy, is that day, nag-talk ni Kuya Buddy. In the morning na ako ginapaminaw nga message, about prayer. And katupod nga season, actually, ang ginatudlo ni Lord sa kuha is about ang atuang first love kay Lord. Okay? Ang atuang first love kay Lord. Di ba naman din ang mga taginatawag ng first love, pulay itong first love kay Lord ha? Ito tunaw natong ina first love niyo dati. Okay? Which is ang atong topic today is about first love nato kay Lord. If you pray in secret, it means you have a strong intimacy and you are truly devoted to the Lord. Sa time din nga mag-pray ka sa tago di ay, mas mulig-on ang imong relationship kay Lord. And pinaka-importante ni sa to as believer, as followers in Jesus, dapat natin ginatawag na quality time with the Lord. Quality time with the Lord sa atong mga secret places. Okay? Kaya lahi mo itong public, lahi po itong atong pag-ampo sa tago. And nakoy kini siya igsoon, nakoy pang share mga benepisyo nganong kailangan ta mag-prayer magud sa tago. Og nakoy duha ka character sa Bible na mga good example nga atong i-follow pod nga sila pod ay naga-pray. Okay? First character in the Bible is si Daniel. Kasi kaila kay Daniel. Si Daniel, ako lang isang magay sa before ko mo jump in ani nga verse. Si Daniel is mga batanon sila nga gisakop sila. Okay, sa Babylon that time, mga Israelites sila, and then gisakop sila kay that time, in their times, uso ang kanagaling sakop-sakop og nasod, o kingdom to kingdom. And that time, nasakop ang Israel sa Babylon. And then, gipangkuha gikuha sa hari ni Nebuchadnezzar ang mga batanon o mga gwapo nga mga batanon, mga bright na mga batanon, mga dagkog lawas na mga batanon, kahimuon niya mga servant. Pero iyang gipampili, igsoon, ang quality na iyang ginapili is mga gwapo, kusgan, tangkad. Salamat kayo mo. Di wala kayo na-qualified at wala ko na-dakpan. Pero tangkad yung mga taas kasi lagi standard. And then isa dito ang napilian is si Daniel. O na siya tulok ka amigo. Ang yan tulok ka amigo, gi-change ilang mga name. No? Actually, ilang name is si Shadrach, Meshach, and Abednego. Upat sila ka tropa ba? Close nga amigo. Ha? F4 po sila, F4. No? Ako lang siya ang ilang mga background before ko mo jump in pag sa kwan kay pa na may idea. Kining upat mga igsoon, lahi sila sa ubang mga batanon. Okay?
Kining upat is wala sila compromising nga life. Compromising meaning wala nila ginilisan ang ilang relationship sa Ginoo sa mga butang nga temporary lang. Mas concern nila ang ilang relationship with the Lord. Ngano kaya unsa may sekreto nila? Nga na naman unta sila sa pressure kay imagine wala na sila sa lang nasod. Nana sila sa nasod sa Babylon pero nganong kabalugan pun sila muno sa kay tungod na sa sekreto. Okay? Nani sila sekreto kining upat. And that time pagdakop sa ilahan dakop na sila nag-offer ang king og feast for preparation nga sila mahimong kusgan para sa pag-serve nila sa Babylon na kingdom o sa king. And nag-offer ang king and then kining upat wala sila ni kaon sa gi-offer nga food sa king. Ani nihangyo si Daniel nga ningon siya sa servant o sa eunuch o sa right hand sa king nga tagaay lang mig tinde o tagaay mig gulay og tubig. And then ang maubang mga batan-on na lalaki is karne ilaha, gabing mga elimnon, gabing kuan kaon. Na unsa imong kung naka sa kingdom sa Babylon, unsa imong ginagusto nga pagkaon na didto. Kung si Daniel ug ang upa, ang tulo ka mga barkada niya, isang ilang ginapangita kay gulay og prutas og tubig. Mga nakulbaan sila pa, pakaon naman si may gulay ni Kuya Nathan. Okay, i-push po na ito, healthy po na panginabuhi. Now, dito makita igsoon, nahadlok ang servant, kay nga naman, nahadlok siya, kung sila dili mo kaon og meat, dili sila mo kaon og mga gina-offer sa kings, is batsin mamalnourished sila. And ningon si Daniel, tagay lamig 10 days, and makita ninyo unsay result. Pag makita nimo nga walay ka baguhan, walay ka usaban sa mua, mukaon may unsay gina-offer ninyo. Na ang ubang mga batanon, gabi na lang kaon-kaon po si Daniel, kaya nagtanaw lang sila. Sige, gitagaan sa chance. Sige, gitagaan sila og 10 days lang, 10 days. Ang ilang gikaon is gulay, prutas, ug tubig. And then hitabo na maigsoon, after 10 days, kabalo ba mo unsa sila? Sila ang pinakagwapo, pinaka-bright, pinaka-kusgan na mga batanon. 10 days lang. Kabalo ba mo in 10 days, wala lang sila nagkaon na gulay. Naslay time with the Lord. Wala sila ni compromise sa ilahang relationship sa Ginoo, sa gina-offer nga temporary lang nga makasatisfied sa ilang body. Ang ilang concern mga igsoon, mga manghod, is ang ilang relationship sa Ginoo. Common sa ton generation karon, like sa mga batanon ka, mga teenager, grabing offer sa kalibutan ng mga entertainment. Dapat din naputay secret para dili tama bilong ani. And kuwaon na to ang sekreto gikan kay Daniel og sa mga barkada. Now, tungod ani mga igsoon, okay, naabot sa time, di ba, na-dream, and then, gabing wisdom, gabing knowledge ni Daniel. Di ba, mga bright sa 10 days lang, gulay lang ikaon, and then, wala sa nagkaon ng gulay, kundi nagasik sa presence of the Lord. And then, si Lord ang naghahatag og revelation sa ilaha. Kung sa dream sa king, gi-interpret nila. And then, nahimos lang gi-assign sila sa laing mga posisyon. In this story, in Daniel chapter 6, verse 10, okay, tungod kay nahimo naman siyang mga dako-dako sa posisyon sa king, na mga nagselos kay Daniel. Normal na, di ba? Kabantay mo, pag mga lagad mo sa Ginoo na dyan magselos. Buhatan kag istorya, maski wala nahitabo. Tama ba? Maski wala mong ginabuhat, di sila malipay. Tanasan mo diri. Pag ikaw mga lagad sa Ginoo, dili tanan malipay nga ikaw nagbago. Pag mga lagad ka sa Ginoo, nadyo yung mga tao nga wala malipay. Okay? Now, sa life ni Daniel, dagag nasuya sa iyaha. And then, kini mga nasuya nga mga satraps o mga leaders po, nagapangita sila og masaway kay Daniel. Masaway ba? Kanang negative ba? Gusto nila masaway si Daniel pero nabasay nakita? No. Why? Because Daniel is a righteous man. And then karon ilang nahibantayan, ay si Daniel nag-pray siya sa iyang Ginoo. Kaya ang mga Babylonian manggod, wala sa nag-pray sa God sa Israel, sa Jew.
They have idols, nasa yung mga gods. And then pagkabalo nila, ay mubuhat ta og law nga mo igo kay Daniel. And then yung hangyo na sila sa king, ako lang isamagay magtaas mo gud nga story. Tungod na naigsoon, nang kining mga nagselos kay Daniel, nagbuhat sila og law, nagpasip-sip sila sa king. Pagpasip-sip nila, ningon sila sa king, kanang, nay, pwede ba magbuhat kag law? 30 days lang. Nakinsa man tong dili mo simba sa imuha, ilabay sa langob nga naay mga layon. 30 days lang, Lord. And then, ang king po, kaya siya kabalo nga, nada siya mapiktuhan ito. And kining king is close ni sa kay Daniel. Na-pressure siguro ang king siyo, kaya dagan kay nagselos kay Daniel, ni-decree siya, ni-declare niya, tungod gamit ng singsing. In chapter 6, verse 10, ingon siya dire, now, when Daniel learned that the decree had been published, he went home to his upstairs room where the windows opened toward Jerusalem. 3 times a day, he got down on his knees and prayed. Pila daw kadlaw? Sa isa kadlaw, kapila siya mag-pray? 3 times. Ikatulo siya nag-pray, and then ingon siya dire, and then giving thanks to his God, just as he had done before. Yan ang ginabuhat dati ang pag-pray sa isa kadlaw, ikatulo. Pakadungog niya sa gibuhat sa mga nagselos siya, o pakadungog niya sa bagong law, kinsa tong dili mo ampo sa king is ilabay sa lions din. Unsa ang gibuhat na pressure ba? Look, unsa naman ni tabuan ni? Muampon lang ko sa king. Ingana ba yung respond? Unsa yung respond ni Daniel? He went home to his upstairs room and where the windows open towards Jerusalem. And then, unsa yung gibuhat niya? He prayed. Yang respond niya, wala siya niya to sa king na masiyang ka na ganing proteksyon na niyang kagalingon na, oh Lord, wala man ko nagwan, Lord. Unsa man ni, ako man lang gisilusan. Wala siya ni nga na. Wala siya nagsumbong sa king. Instead, nagsumbong siya sa pinaka-king. Wala siya nagsumbong kinsa tong hari sa Babylon, mas nagsumbong siya sa hari sa kalibutan. And 3 times a day siya nag-pray. Kapila kita nag-pray. No condemnation na. Kay, ang ato adiri is mag-learn ta nga, we need to pray. Kung kabalo kang ginatak si Satan sa mo, you need to pray. Kung kabalo kang ginatake ka ni Satanas, kaya nahadlok siya sa mo, nga makabalo ka nga nakitawag, kailangan ka magampo. In Daniel chapter 6, verse 21 to 22, manitong nana siya sa lions din, sa langob. And then, ang king manggod kay, wala siya nahimutang, wala siya katulog, kay nalabay si Daniel sa langob. Dahil siya dagan, pakambuntag, and then ingon siya nga, napay kanta na, si Daniel way kahadlok sa langob may leyon. Nag-ampo siya sa Ginoo, gitubag siya dayon. Di ba? Ako lang, di na ako makanta kay, basi mag-ulan, nag-umanggod. Okay. And verse 21, ingon siya diri nga, Daniel answered. Ingon siya nga, ingon man gud ang king nga, Daniel, okay lang ka diha? Okay lang ba ka diha? Ingon siya nga, Daniel answered, may the king live forever. Verse 22, my God sent his angel, and he shut the mouth of the lions. They have not hurt me because I was found innocent in his sight, nor have I ever done any wrong before you, your majesty. Kung kita si Daniel ba, unsa kaya itong buhaton kung na'y pressure? Kung na'y mga false na mga negative na mga word against sa unsa itong respond? Mag-run sa Facebook. Common, tama? Kuan manggod ni siya na nabantay ninyo, Daniel prayed, and because of that, gipapuyo ni Lord ang mga lion. Gi-close niyang baba. Kailangan din natay good respond, mga igsoon. O kung saan dapat nga respond? Kung saan dapat nga respond gani? Kung may pressure, o may mga temptation, o may mga negative na mga accusation sa imo? Pray. Pag mali mong respond, imon wala kakabantay din nga nalayo na pud ka sa Ginoo. Next igsoon nga example sa Bible, kini idol kina ko ni siya. Nindot kay kung siya nga tong i-follow gyud na example. Jesus prays. Pray. Look, question masimison man, ngano kay nag-ampo si Jesus nung nga God naman siya? Nga question mo na.
In Mark chapter 1 verse 35, nga diri nga, very early in the morning, unsa daw? Early in the morning, while it was still dark, meaning kadlaw ni, wala pa nakagawas ang adlaw. Jesus got up, left the house, and went off a solitary places or mingaw nga lugar where he prayed. Kini lang, simple lang kaya akong explain. Nganong nag-pray si Jesus? Because nasa relationship siyang Father. Pag naka-relationship sa imong Father, mo pray jud ka. Pagkabalo ka nga naka-relationship sa Ginoo, mo pray jud ka. Pagkabalo kang gi-save ka ni Lord, ug imo siyang gi-recognize nga Savior nimo, mo pray jud ka. And si Jesus, gi-recognize niya ang Father niya, ug higugma niya ang Father mo na siya time nga magkailangan ko mag-pray. And that time, in Jesus' time, 100% si Jesus God, 100% po siya nga man. 100%. Kuya, nga nung nagpakatao sila, ako lang yung explain na kay para makabalo mo. Nagpakatao siya igsoon, kay ang sala, gikan sa tao. Kung gikan sa tao ang sala, dapat tao lang pa ng bayad sa sala. And wala may perfect nga tao, siya ang nagpakatao. Na kung nagpakatao siya, na siya ginagian, kasabot siya sa itong ginagian ng mga emotion. Nga naman po emotion si Jesus. Kaya 100% siya nga man, 100% siya nga God. Kasi mingon ba, wala mangguni kasabot si Lord. Kasabot si Lord igsoon kung sa ginagian nimo. Kaya nagpakatao siya before, 2,000 years ago. Kabalo siya nga need niya ang Father mo nung early in the morning, he prayed. Ngano dong nindot mo ampo og sayo sa kadlawon? Kasi mga tubagan, nganong nindot mo ampo og sayo sa kadlawon? Ha? Walay distraction, dili ba na unsa pa? Fresh pang imuhang mind. Wala pa kay problema ang ginahuna-huna. Pag mata pa lang sa buntag, di ko mo ito mo, ihuna-huna, di kag problema. Di ko mo ito nga, pag mata mo sa buntag, muna-huna, di kag, unsa kay sala, buhaton, unkago, no? Dili, zon, fresh imong mind. Na kung fresh imong mind, nindot kay mag-communicate sa Ginoo. Muna, nindot, okay? Mo pray early in the morning. Okay, early in the morning. Nag-speak po ka sa mga kagalingon. Kailangan lang yun nagdisiplina. Okay? Pero kung early in the morning, mumatata na Facebook dahin ta, buno dayon ang atuang hunahuna o problema. Nakuha ninyo? Imbis na fresh pa kayo, di na siya ma-fresh nga naman. Sa Facebook is toxic mong gudang Facebook. Bantayan ninyo? Ang sukmit, toxic yung siya. Now, next verse, ingon diri nga, Luke chapter 5, verse 15 to 16. Yet, the news about him spread all the more, so that the crowd of people came to hear him and to be healed of their sicknesses. And then verse 16, ingon diri son, but Jesus often withdrew to a lonely place and prayed. Mamagani nga story, katong nasya giayo, and then, pagkabalitan lang, kamo yung leprosy, katong nagsakit og leprosy, and then, nadunggan man sa mga tao nga naayo sa sang leprosy, kabalo mag leprosy, nang kagid ba, uga-uga, nang samad-samad. Pagkaayo niya, nahibalaan sa mga tao. Di ba, pag ang tao makahibalo siya, pag ang tao makabalo og balita, mubayagal na, pangitaon lagi sa itong tao, di ba, kay diwata gani, di ba, pang-agiadto, nagbayagal man siya. Di ba? And mo na nitabo ka Jesus, and si Jesus, 100% siya nga man, kung iya tong entertain ta ng mga tao, ma-exhaust po siya. Moto nagapangita siya time to pray. Kay 100% siya nga man, na siya emotion. Kabalo siya kapuyon. And he prayed. Next is Mark chapter 14 verse 32. They went to a place called Gethsemane, and Jesus said to his disciple, sit here while I pray. Ingon siya sa mga disciples, tulo niya ka-close ng mga disciples, lingkod mo din kaya magampo ko. And then that time, sa kaya ginibuhat sa mga disciples? Nangatulog ang mga disciples that time. Pag abot ni Jesus, dili ba mo makaampo sa ako maskin pila lang ka minuto? Oras? Ingon siya nga, pray, para dili ka matintal, para di ka makasala. Next section. Luke chapter 6 verse 12. One of those days, Jesus went out to a mountainside to pray and spent the night praying to God, okay? The night and praying to God.
Nakuha ninyo nga si Lord is nag-pray good siya. Nag-istorya sa siyang father niya. Nag-sulti siya, unsa may plano, Lord. Naghahulat siya guide, naghahulat siya, naminaw sa siyang amahan. He pray. Now, as Christian, kailangan po ta makabalo mo pray. Dili excuse nga tungod busy ka, dili ka mo pray kasi Jesus busy biya siya. Ako guilty po ko na. Sometimes mingon ta labo na papa. Okay, labo na ni mga kwan. Guys, dili excuse kay nga naman si Jesus nagpray man siya. Kuya kasabot man si Jesus. Ingon si Jesus, seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things will be added unto you. Pray. Kasi Jesus nagpray man. Kailangan po ta mo pray. Despite sa kabisi, kailangan ka mo pahulay. Nga naman, kuya nga, kailangan jumampo. Nga na siya ikson, na yung mga benepisyo. The benefits of praying in secret. Number 1, you will walk with fear of the Lord rather than fear of men. Kung mag-ampo ka sa Ginoo, mas mag-build sa imo ang kasing-kasing ang kahadlok sa Ginoo kaysa sa tao. Kung sa'yo naitabo kay Daniel. Kung wala siya nakabalo mo ampo, mas mahadlok siya sa tao. Mas mahadlok siya sa law nga gi-declare sa king. Kung ano wala siya nahadlok, kahit tungod nag-pray siya, mas ginahadlokan niyang Ginoo. Manang wala siya ni worship sa king. Wala siya ni bow down sa king. Mas nag-bow down siya sa iyang King of Kings. Lord of Lords. Why? Because he pray. The benefits of praying in secret is mag-build ang fear of the Lord sa imo. Kinsa diri ang pagsabot na mo sa fear of the Lord is kung makasala ka, kilatan na ka sa Ginoo. Tas ang kamot. Ako nga naman ko dati. Pila ko dati pag makasala ko, di na ko pasayloon sa Ginoo. Muna akong ginabuhat, pag makasugod kong sala, ginahuman na lang nako. Na? Ingana akong mindset dati. But dili di ang fear of the Lord is imong kahadlukan na masakitan ang nagluwas sa imuha. Ngano mahadlok man ka kay tungod gihigugma man kaniya o gihigugma nimo siya. Mon ang fear of the Lord, respect, honoring sa iya. Nga mas tungod kay nakay kahadlok siya, dili ka gusto mo compromise kay tungod gisave ka niya. Pag walay fear of the Lord ang tao, mag-walk siya always in compromising life. Compromising life. Mas sayon saya mo say yes sa sala kaysa mo say yes sa Ginoo. Nga naman, wala man na build ang fear of the Lord kay tungod wala man siya time to pray. Wala pa ko nasukunan. Chill pa lang ko niya. Okay lang. Number 2, you will receive revelation from the Lord or a message to share. If you pray in secret, na revelation na ihatag ni Lord o na kay word to share sa lain tao. And kini nga kini nga message igsoon is kay tungod kay gikan ni sa Ginoo, dako nag-impact sa tao. Unsa nahitabo kay Daniel? Ang dream sa king is dili basta-basta ma-interpret. Kinsa naghatag sa iyang interpretation? Si Lord. Na kung kabalo de ka mo pray in secret day, masyak na lang ka na kay message sa tao. Ma-feel nimo nga naginestorya si Lord. Di lang sa iya, pati pud sa imuha. Ingani na siya. Pag dili ka kabalo, mo seek kay Lord, pag unsa po nimo pakadungog sa word ni Lord. Na mangutana tang nganong siya makadungog sa tingog sa Ginoo ako dili. Ang pangutana igsoon, nagaampo ba ka? Nagapaminaw ba ka? Ang pag-ampo da igsoon dili na siya about talking. It's also listening. Okay? Di lang siya about, sige lang kag-istorya, and then, pag umanay mag-istorya, amen. Lord, salamat, Lord. Wala pa kay-istorya, mag-istorya pa lang Ginoo. Imo na siya kibihan. Ang pag-ampo is dapat na po kay time to listen. Pag na revelation, og na message. Next, number 3. You will fall in love with the Holy Spirit or with the Lord. Ingani siya, igsoon. Mas mag-grow ang relationship sa couple kung naay time. Pag walay time, dili na magdugay na kami niyoon. The more time sa imo ang lover, the more ka nga mas ma-in-love. Pag walay date night, guba gyud na gyud, init kay ulo sa asawa.
Di lang sa asawa siguro. Bana, ililit lang po sa bana. Importante yun ang date night. Now, kung importante ang date night sa asawa, kay tungod na mo yung relationship, unsan lang ang date night or imong quality time with the Lord. Dili ka ma-in love sa Ginoo kung dili ka moampo. Dili ka ma-in love sa Ginoo kung wala ka ginatawag na quality time. Kabalo mo sa quality time? Ang quality time, igsoon, dili short time. Dili na matawag na quality kung short time lang. Tama ba? Ang quality time is namoy taas nga time. Wala pa mo nang sabag yun. Nag-I-speak lang kung sa truth. Kailangan to expose ang lies ni Satan. Kaya daghang mga batanon karon na always lapildi ni Satan katungod wala sila nagapray. Kabalo ba mo nga si Satanas mahadlok sa batanon na kabalo mo ampo? Muto mo na dili. Tinuod na siya. Ang enemy nato mas mahadlok siya sa tao nga moampo kaysa Kristohanon lang pero wala ampo-ampo. Dili kay Kristohanon lang by name ba? Kay pwede makamay mong Christian pero dili ka nagampo. Po kabalo ba ka walay power, wala dili siya mahadlok sa imo ana pag mata pa nimo, oy, praise God mata. Di man na praise God si Satan no. Malipay siya nga ni mata na ka wala man kabalo man siya nga wala kay buhaton sa gingarian sa Ginoo. Po pag mata nimo igsoon, nakabalo siya nga nakay buhaton para sa Ginoo, mahadlok siya nga mumata ka, mahadlok siya nga mobangon ka. Nanam po kay impact buhaton na pud. Mo na mahadlok siya og tao nga moampo. Number 4, you will be healed and be recharged from anxiety and depression. Yes, tinuod nga na depression. Pasultihan ka, tinuod pod nga na Ginoo. Tinuod nga na depression, tinuod nga na anxiety, pero mas tinuod na itong Ginoo. Na kung gusto day kag nakaayuhan sa imong anxiety o sa imong depression, kailangan nimo si Lord. Yes, mungkuan ko sa science, agree man ko nga na depression. Pati Christian mo experience of depression, pero nagabili po ko igsoon, nga pag nakay time with the Lord, dili ka magdwell always sa depression. Na makay time sa Ginoo. And then si Lord ang Lord of hope, Lord of comfort. Igsoon, common sa generation karon nga gina-normalize na lang ang depression. And common sa karon na generation, now ginasakyan ni Satan, nga naman, daghang mga batanon ang namatay tungod sa depression. Ang depression, dili siya dula, dili siya sayon. Pero sultiyan ti kay Igsoon, na Ginoo nga willing siya mutabang sa imuha kung nakalay time sa iyaha. Now, si Jesus man gud nag-pray si Jesus. Nag-recharge si Jesus sa time nga nag-walk siya in fear kay katugan ning gi-action siya persecute, nilaylo biya siya. And nag-pray siya. Katong time nga i-persecute na siya, ni-pray siya sa Gethsemane. Alingon siya, Lord, pwede kuhaon nimo ni nga cup. For not my will, but your will be done. Hilak ba siya that time? Ang anxiety ato, ang fear ato, tinuod ang fear ato nga gibuat, ang na-feel ni Jesus, kabalo siya on that day, mamatay siya. Nahadlok si Jesus that time. Pero mas gituman niyang Ginoo, kaya nga naman siya time siyang Father. Nako gi-post I think last week, na ang tao nga moampo, dili always siya ma-overcome siyang emotion. Ang tao daw nga na prayer time with the Lord, dili always ang iyang emotion ang mag-drive sa iya. Nga naman, tripart being ta. Okay, tripart being. Soul, body, and spirit. Ang body, physical. Kini makasala ni nga lawas. Pag mamatay ni nga lawas, balik ni si yuta. Natay ginatawag nga soul. Ang soul is ang atong emotion. Unsay gusto nimo, unsay feeling nimo, that soul. Ang spirit is morning, mubalik sa Father sa time na mamatay ta. Now, kung wala kay time with the Lord, ay mong spirit malnourished pero kusgan imong flesh, unsay always ginabuhat sa flesh? Sala. Dili man makontrol sa imong spirit ang imong body, kaya nga naman ang imong spirit huyang man, weak man ang spirit. Muna pag time nga gusto sa imong lawas nga mabuhat og sala, walay mabuhat ang spirit nimo, imong espiritu. Kusgan man imong flesh. Pero pag mo pray ka, you have time with the Lord, ang imong spirit always ang mahimong nay authority sa imong body. Unsay hunahon-naon sa imong emotion, dili maka-react din ang body, nga naman ang imong spirit is strong man siya.
Maskin payat ka, physically, pero mong lawo, mong espiritu, kusgan, dakog lawas, dili gyud na siya ma-overcome sa temptation. Pero pag ang spirit nimo huyang, pag na temptation, magdali lang kamo sakay. Dili lang kamo buhat, nga naman, walay kusog ang spirit. Mas kusgan imong flesh. Ang tao, sa to, ingon ni Jesus, ang tao, dili mabuhi sa tinapay lamang, kundi sa matagpulong nga mugawa sa baba sa pulong sa Dios. Igsoon, di lang kay focus lang kita sa physical, gabi na padako, Allah, gabi kita maka-gym. Woo! And then, wala tayo time na mag-spend time kay Lord. Dako atong physical nga body, pang atong spirit is malnourished, always kita makasala. Muna niya ginatawag na compromising life. If na anxiety, na fear sa imong hunahuna o nag-walk ka in depression, di ka always mag-dwell ani. Nga naman, kusgan may mong spirit. Kabalo makakin sa imong magtatabang. Next, you will be rewarded by our Father or Heavenly Father in Matthew chapter 6 na go to your room and pray and your Father will reward you. If you pray in secret daw, nadyo'y reward. Nadyo'y reward daw. Kung sa'yo mo ginapangayo, i-pray sa secret. Pero ma-amaze lang ka. Mas ma-appreciate ni mo nga, wala kayo na-sharean sa imong problema po, natingala ka, na-respond. Matingala ka, nga na-provision. Nga wala mo tako nagsulti sa akong barkada, uy, kabalo ba ka nakasukuan, nangyaynako'y problema ba? Pero pag ikaw magsulti ka sa Ginoo nga, ikaw lang og siya, nagsulti ka, Lord, kini Lord, gikinahanglan ako ni. Lord, nanginahanglan ko sa imong tabang. Ande matingala lang ka nga nahitabo siya, mas ma-appreciate ni mong lihok ni Lord. Okay? Next part. Napatay 20 ka, joke lang. Okay, gamay lang, ayun ka bala. Number 6, the Holy Spirit will lead you in your decision making. Natay mga kanya-kanya mga desisyon. Di ba natin nga na, ako ang magbuot sa akong desisyon. Di ba natin mga na? Pero mas lisod kung ikaw ang magbuot, pero dili ni mo ialaw si Lord na muliyok sa imuha. Pero kung ialaw ni mo si Lord na mag-lead sa imuha, okay? Sultiyante kay Gson, always ni mo nga decision is good ang result. Kagon na generation, ang mga bata ang gusto na mo sa relationship. 15 years old pa lang, gusto na mo sa relationship. Now, wala condemnation sa mga relationship, pero madutlan mas conviction ka, praise God kayo. Okay. Ngayon siya, Exxon. This generation gusto na sa relationship because they think na sayo na lang ang mahitabo sa ilang kinabuhi. Pero kabalo ba mo, I think 90% mas daghan ang naghilak ng mga batanon sa tago o sa ulahi tungod sa ilang bad decision. Namingon na yun na, kasayang bang? Anong siya man akong gipili? Yeah. Eh siya mag nakabalo sa imong future. Dili ikaw, dili ang tao. Si Lord ang nakabalo sa imong future. Meaning, dapat mas maminaw ka sa iya. Ingon pa sa pulong bida nga, the heart is deceitful above all things. Ayaw sig paminaw sa imong feelings. Kay feelings lang na. Namaingan ba nga, gigugman na ginawa, bago pa kayo mo nagkita. In love na yun. Bago pa na ni Tabuk. First love na yun ni. Wait lang, bago pa ni Agi. Wapay ka kaila sa tao. Di ba? Wapay ka kaila siyang ginikanan. Wala pa ka kaila kung nag-aampo ba siya. Yeah. Unsa ang pakabalo ng God's will na. Di ba? God's will. Ingana ni siya, Exxon. Ang God's will, Exxon, pagka ng tao nga partner ni mo, wala ka gilayo sa Ginoo, ka na matawag yun nga God's will. Pero, pag into relationship ka, pero mo na yung nagapalayo sa mo sa Ginoo, kaya na mo ginabuhat, Exxon, di pag na siya tawag na God's will. Kaya ang God's will, dili kay palayo sa yaha. God gani, God's will, kay plano niya. Dapat di ka malayo sa yaha. Pero pag nalayo ka sa Exxon, question na gim kagalingon. Tama ba akong desisyon? Lord, pasaylo ako, Lord. Di pa ulahin tanan Exxon, ha? There is no condemnation ani. Wala ko nag-condemn. Nag-advise lang ko as kuya, nag-remind lang ko as kuya ninyo. Next part. Number 7. Okay? It builds up your faith. Kung mag-pray ka in secret, gina-build up nimo ang imong pagtuo. Now, ingon pa diri, to pray in gathering is to build up the body of Christ.
But to pray in secret is to build up yourself. Di ba, nindot kayo mag-pray in prayer meeting, kitaghan kayo mo, wow, makadasig yun siya. May na-build up ang body, ang church na build up. Po, lahi po ng ikaw lang yun isa. Nga naman, mas ma-amaze ka o mas mag-walk ka by faith, nga naman, mas na-in-love maka kay Lord, mas nakay connection sa Ginoo. Mo nang importante yun ang mag-pray sa tago. Na wala po kuningon, basta hindi na mga prayer meeting, ako pa sumbong kayo, mas Pastor Buddy. Importante po ang mag-pray in fellowship or gathering. Importante po na sa igsoon. Po, ayaw i-neglect ay mong prayer time with the Lord na ikaw lang po isa. Ayaw i-ignore na siya. Tapat na dyo kay time. Okay? Next. Okay, number 8. Your fire will keep burning. Kinin na ko illustration. Kinsa diri nga mas gusto ka mas mag-on fire ka kay Lord. Imong heart is nagdilaab yun kay Lord. Tas nung kamot, no? Tas ang kamot. Kanang mas ma-inlove ka kay Lord ba nga, nagawalk ka nga, nadyo kay kahadlok sa Ginoo. Ani nga ba yung sa pulong ba nga, let your light shine before men. Igsoon, kailangan ng dilaab ta. Kay kini nga generation is grabe na ka, ngit-ngit. Kung walay Christian na magdilaab igsoon, dili makita ang kahayag, dili ma-recognize si Jesus. Kung kita mga Kristohanon, dili magdilaab, unsay kalahian nato sa mga dili Kristohanon? Munang kailangan magdilaab jud ta, kailangan ma-recognize atong kinabuhi nga na si Jesus atoan. Now, nako illustration, pwede paki-off sa light. Kini igsoon is si Lord. And kining kandila nga payat is kita. Di ta malungis ha. Mas dako gid si Lord jud, okay? Mas ma-recognize gid si Lord. Now, ang atong fire igsoon, makuha gud ni siya always kay Lord. Now, dili man jud perfecto ang atong pagkakristohanon. Mapalong man jud na. Namang jud time na maluya ka, namang jud time nga mawala imong gana. Ngano mapalong ang kristohanon? Kay tungod mo layo sila sa Ginoo. Pero kung nalang ka sa Ginoo sabay, dili jud ka mawala. Kay bisag asa ka mo adto igsoon, pag layo ka sa Ginoo, mawala gid imong kalayo. Mawala imong kalayo pag mulayo ka sa Ginoo. Pag muduol lang ka sa Ginoo, mudikit lang ka siya. Dili sayo na mahimong Kristohanon. Mas daghang challenges, mas ma-recognize na pag yun imong temptation. Kay kabalo naman kaon say tama ug mali. Pag mulayo ka sa Ginoo igsoon, mawala gyud imong passion kay Lord. Mawala gyud ang imong kalayo. Nakabalo ba mo unsay pinakalisod igsoon? Kanang wala na to gina-recognize nga napalong na data. And then nagapretend ta nga okay lang ko. That's pride. That's pride. Nga naman, ang tao nga dili mo ampo imong ginaingon sa Ginoo, Lord, kaya na ko mabuhi nga wala ka. Pasultiante ka, dili na tinuod. Dili kaya mabuhi sa tao kung walay Ginoo. Manang kung kabalo ka igsoon nga nawala imong kalayo, na feel nimo na bugnaw ang imong relationship sa Ginoo, or feel nimo na backslide na ka maski pag nagasimba ka, kailangan ka mabalik sa Ginoo. Kaya siya ang source sa kalayo sa imong kasing-kasing. Unsaon man ni kuya? Balik sa imong first love sa Ginoo. Ingon pa sa Book of Revelation, chapter 2. I know your deeds. I know your sacrifice, your perseverance. But there's something na lack. Nawala ka sa imong first love. Igsoon, kung kabalo ka nga nalayo ka kay Lord, or kung naman ka karon nga wala kay pay relationship sa Ginoo karon ang time na ito nang buhaton. You will not be overcome with temptation. Nganong dili ka ma-overcome with temptation? Dili ko mo tuig so na bago pa lang ka nag-pray, magunaw na ni kagsala. Pag na kay time igsoon, dili ko mo ingon pa ni Pastor Arman. May balan na nimo ang tao nga na prayer time. Pag sayo sa buntag, gikan siya sa prayer closet niya, pag nagkagubot na diya, thank you Jesus. Pag kabalo ba mo, kung sa design sa wala nag-ampo, pag naikagubot mo apil. Mo apil siya, gusto po siya mo apil.
And tanaw ni sa tanang tao, negative. Walay positive. Nga naman, wa man siya nag-ampo. May balaan daw nimo ang tao nga wala nag-pray. Kusog ka siya mangdaot. Nga naman, mas nag-focus sa emotion, maski wala nahitabo. Isulti pag yun lain. Mo ang mga sign nga wala nag-pray daw ang tao. Now, mo nang kailangan na to prayer. And you will not be overcome with the temptation. Di ka makahunaw nagsala igsoon kung magsikag pray. Next, your passion for the lost will grow. Kinsa man yung mga lost mo, yung mga tao nga wala pa kaila sa Ginoo. Kinsa mag-reach out sa mga lost na mga tao. Dili man pwede ang lost gihapon na mag-reach out sa lost. Ingon pa ni Jesus, how can a blind man lead a blind man? Matagak sa kanal kung ang nag-guide sa buta, buta gihapon. We as Christian, gitawag ta ni Lord na mag-reach out sa lost. Pero unsaon nimo pag-reach out sa lost kung ikaw lost pug ka? Di man nimo mahatag ang wala sa imuha igsoon. Mag-share kag encouragement nin labaw pud nga dasigunon di kay wala di ta kay Lord pod. Lisod kay na igsoon. Dili ta magka-lead og tao kung kita wala pud ta kay Lord. Mo nang need na to si Jesus. Imagine na lang kung kita tanan dire mo tindog ta ani nga generation og mag-share ta kinsa si Jesus. Dako kay na nga impact igsoon. Pila ta ka buok dire. Nakita na ko ito is 20 plus ka batan-on na dito nag-join karon. What if kini 21 ka batan-on mag-share isa-isa ka tao? Kay tungod in love siya kay Lord, di siya mapugnan sa pagka-in love sa Ginoo. Di ba pag tao in love sa Ginoo di na mapugnan. Matulog nagkadlawon. Pag alam makaistorya yan kay hinigugma. Makagilit ko na dati. Di ba? Na good morning pa ko, na good night pa ko kay Albert, na last stress na di ay. Di ba? Pag in love ang tao, di na siya mapugnan. Maski sampungan yung baba niya, iya ganang isulat, nagigugmati ka. Lagi, walay makapugong sa taong in love. Maski unsa ka hago, maski pag walay tulog, natingala ka mo, sipot gihapon. Nga naman, in love kaayo siya. Na kung kita tanan din, ma-in love sa Ginoo, walay makapugong sa tuwa. Walay makapugong sa imo mo share, maski pag imong Facebook, magpuno, naggugma ni Lord. Pag abot sa eskwelahan, kabalo ka, gigugma ka pag-ayo ni Jesus. Sa tabawaan, kabalo ka, gigugma ka pag-ayo ni Jesus. Di ka mapugnan, nga naman, puno kay ka sa gugma ni Lord. Nga naman, nag-pray man ka sa secret. Kung kita tanan din, ma-in love kay Lord, nadyo kabaguhan ang kininga generation. Next time na get loud, mapuno ni nga naman, daghan matag gisharean sa gugma ni Jesus. Igsoon, dili ni about sa tuwa karon, about ni sa Ginoo nga namatay sa cross. I-share na ko ni sa mga batanon. I-share lang ako sa inyo ha. Sa wala pa kabalsong testimony. Giraise ko as Christian, sa Christian family. Giraise ko nga akong mama Kristohanon, pero ako di ko Kristohanon. Pero nagasimba ko. Pero pwede din nga musimba ka, pwede di ka Kristohanon. Nga nung nagasimba ko kay kong mama, di ko musimba, bunalan man mi. Nainahitabo igsoon, nahimo kong compromising nga life. Diyos nun ko pa ka Sunday, pero ako na magbuot pag Monday to Saturday. Involved ko sa gang dati. Na-prison ako, third year high school. Nightlife person, nagka-develop, nagkalala ang sala. Nahimo kong nightlife person, gimikiro ko nga pakabatanon. Nabuhat na ako ng tanang sala, dili po siya tanan, tama lang po. Kaya, kasi na-police ba? Tama lang. Pero kabalo mo maigsoon, gitilawan na nako, pero nga nung na something kulang. Naman ko uyab, pero nga nung na something kulang, empty. Nako'y barkada, nga nung naikulang sa akong kasing-kasing na pag akon lang isa, feel nako, naikulang yun. Nag-nightlife nako, alas 5 nako niuli, hubog na kayo, po na ngay po'y kulang. Tungod si Jesus ang kulang igsoon. Igsoon, kailangan ta ma-in love kay Jesus. Pag walay ma-in love na Kristohanon igsoon, luoy ka nga generation.
ang mosunod nga henerasyon, di makaila kay Jesus. Di ko mosugot ng generation sa akong mga anak, dili makaila Ginoo. Kay tungod walay mga batanon karon nga nitindog sa next generation. Mo nang kailangan ta mag-pray. Kaya ang atong kaaway si Satanas, dubli ang iyang paglihok. Dapat mas dubli ta nga mulihok kaysa sa iyaha. Kay hapit na mo balik si Jesus. Mutumog sa dili, anytime pwede mo balik sa Lord. Ang question, unsa gibuhat nimo tong buhi pa kaning kalibutana? Ingon sa pulong niya, it is destined for a man to die once and after that he will face judgment. Mamatay daw ang tao, ikaw usa lang, dili ka duha, dili ka tuloy, dili ka upat. Ikaw usa lang mamatay ang tao. Ang question na naigsoon, unsa imong gibuhat tunakan ning kalibutana? Unsa imong gibuhat kay Jesus? Dili mangutana ang Ginoo dito, unsa relihiyon nimo ning kalibutana? Unsa pangutana niya? Unsa relationship nimo? Ug unsa imong gibuhat para sa kuha? Nay question do igsoon. Maski unsa patakadugay kay Lord, we need these reminders. Does Jesus deserve your time? Deserve ba si Lord sa imong time? Kay sultiante kay igsoon, deserve ka sa time ni Lord. Ang pangutana karon, deserve ba si Lord sa imong time? Napabay time si Lord sa imuha? Napabay time si Lord sa imuha? Kabalo ba kay igsoon na gimingaw si Lord sa tawo nga mulayo sa iya? Ginamingaw si Lord sa imong unsa ka ka-inlove siya dati and then karon nawala. Gimingaw si Lord sa tao, sa anak niya, nga mas gipili ang kalipay sa kalibutan kaysa sa iyaha. Di ko mingon na nasuko siya, moingon jud ko nga gimingaw siya igsoon. Gimingaw siya nimo igsoon. Gimingaw siya pag-ayo sa imuha. Igsoon, just humble yourself sa tubangan ni Lord. Gimingaw pag-ayo si Lord sa imuha. Dili imposible nga luwason po ka ni Lord. Dili imposible na usabon ni Lord ang imuhang kasing-kasing karon. Wala ko nagatok diri religion, wala ko nagatok diri og church, wala ko nagatok. Ako ginatok diri igsoon si Jesus. Kung kabalo man ka na backslide kay igsoon, anin, katong time gud na naga-devotion ka nga, lingaw kay kapag ikaw lang si Lord. Ni ma-amaze ka sa iyang mga message gikan sa iyang word. Wala ba ka gimingaw ato igsoon kay si Lord gimingaw ato nga time. Na kung wala pa ka naka-experience na igsoon, surrender your life to Jesus karon. Kay maka-experience ka na igsoon. Ana nga excitement, ana nga relationship, ana nga feelings, mas ma-inlove ka kay Lord. Just surrender your life. I-admit nga, Lord, kasala ko sa imo, Lord. I-admit igsoon na nakasala ka. Repent igsoon. Repent means surrender your life to Jesus and buhii ang mga butang nga nakapalayo sa imo. O nakapalayo sa Ginoo sa imo. Na yung mga butang igsoon na kailangan kay surrender pa mas mudot-dot ka kay Lord. And ikaw lang na og ang Ginoo nakabalo igsoon unsa man nga mga butang igsoon. Kung kabalo ka nga sala na siya igsoon, and then ginatuktok ni Lord ang imong kasing-kasing adlaw-adlaw igsoon kay kailangan i-let go na nimo, kailangan i-surrender na nimo. Karon igsoon gina-challenge ti kay igsoon, ginahagit ti kay igsoon. Sabta ang gugma ni Jesus sa imo. Sabta ang dako niya nga gugma. Imagine igsoon, King of Kings, Lord of Lords. Ganahan siya sa to ang time. Igsoon kung nalayo ka kay Lord karon, surrender your life kay Lord. Imagine Ginoo igsoon namatay sa cross. Etong gigugma ka na pagayo. At hindi lang pa jud kaniya luwason, gamiton pa jud kaniya igsoon. Saligan kaniya igsoon sa mga butang at dili ka saligan sa tao. Now, pwede nimo istoryahon ng Ginoo. Personal nimo nga talk kay Lord, na Lord, unsa man na igsoon, mga sorry. Kung gusto ka mga sorry, can you talk to the Lord? Lord, forgive me, Lord. O nahimo ko nga lukewarm na Christian, Lord God. Nawala akong gana, diha kanimo, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Lord, pasahilo ako sa nabuhat ng mga sala, Lord. Na ikaw dapat akong himong good example, Lord God, naman. I need to pray. I need you, Jesus. Igsoon, surrender your life to Jesus karon. Kung wala pa makakaroon kay Lord, surrender your life to the Lord. Talk to Him na, Lord, forgive me, Lord.